buwan na lang bago bumuto ang Israel, lalong tumitindi ang kampanya araw-araw. Ganon din ang mga kontrobersyal na patalastas mula sa usapin tungkol sa isang magiging estadong Palestino hanggang sa pilitang serbisyo militar at kung sino ang makakabuo ng koalisyong may 61 pwesto. Narito ang aming correspondent na si Joe Brown para sa karagdagang balita tungkol sa pinakabagong galawan sa politika. Ngayong linggo, 2 buwan na lang bago ang eleksyon sa parlamento ng Israel. Nabubuo at nababasag ang mga alyansa. Ipinagmamalaki ng mga bagong partido ang suportang nakukuha nila at bawat politiko ay agresibo para makuha ang boto ng mga hindi pa desidido. Karamihan sa mga pinakabagong survey ay nagpapakita na ang oposisyon ay malapit na sa 61 na pwesto para sa mayorya, ngunit kulang pa rin ng ilang pwesto. Nagiging malamang na, tulad ng ginawa nila noong 2021, kakailangan nila ng tulong mula sa Arabong Partidong RAM. Pero maaring maging mahirap yon. Sinabi ni Mansour Abbas, ang leader ng RAM, sa kanyang partido na nagiging realidad ng isang estadong Palestino. Si Gadi Eisenkot na ang partidong Yashar ay kasalukuyang namunguna sa mga survey ay bumuwelta kay Abbas at sumagot online na walang umiiral na estadong Palestino at hindi ito iiral sa ilalim ng koalisyong siya ang namumuno. Ang suporta para sa isang estadong Palestino ay nasa pinakamababang antas sa kasaysayan sa mga Israeli na mas lalong bumaba matapos ang massacre noong Oktubre 7. Kung saan ayon sa isang survey mula sa Pew Research, 32% ng mga Israeli ang naniniwalang maaaring magkasamang umiral ang isang estadong Palestino at ang estado ng Israel. Noon, 2025, kalahati na lang ang bilang na iyon. Kahit noong huling eleksyon noong 2022, ang leader ng centristang Yesh Atid na si Yair Lapid ay nananawagan pa rin para sa solusyong dalawang estado. Ngayon, si Yair Golan ng Democrats na lang ang natitirang leader ng anumang malaking partidong Zionista na nananawagan para sa solusyong dalawang estado. Samantala, ang unang patalastas sa kampanya ng ultra-orthodox na partidong Shas ay napansin din ni Yashar. Marami kang natutunan na yung linggo para sa'yo at sa lahat ng mga sundalo. Ipinapakita sa patalastas ang isang orthodox na pamilyang Hudyo na naghahanda para sa hapunan tuwing Biyernes ng gabi. Hinihintay ang isa sa mga anak na lalaki na bumalik mula sa militar para sa Sabbath. Nagtatapos ito sa isang pinagtatalunang pahayag na 30,000 sundalo nung nakaraang eleksyon ang bumoto para sa Shas. Inutusan niya siya na tanggalin ang video bago mag-1 ng umaga dahil iginit nila na nilabag nito ang mga patakaran sa eleksyon sa paggamit ng mga sundalo ng IDF at sa paglikha ng ideya na sinusuportahan ng apolitical na hukbong sandatahan ang Shas. Sumang-ayon ang tagapangulo ng Central Elections Committee, Noam Solberg, kay Yashar at inutusan ang Shas na tanggalin ang video. Ipinunto rin nila ang pagkukunwari ng Shas na palaging bumoboto laban sa conscription para sa mga ultra-orthodox na Hudyo kahit na nagkukulang na ng tauhan ang hukbong sandatahan. Gayunpaman, ang tila normalisasyon ng hukbong sandatahan sa isang ultra-orthodox na pamilya ay maaaring magpahiwatig ng bagong, mas maluwag na pananaw ng Shas tungkol sa mga herding sa pilitang nagsisilbi sa militar. At isa sa mga pinakakilalang orthodox na Hudyo ng Israel sa buong mundo ay papasok na sa larangan ng politika. Noong ika-7 ng Oktubre, nakita ko na ang buong bansa ay pinabayaan at ipinagkanulo. At ito ang dahilan, kasama ka, sana magkaroon tayo ng bagong pamahalaan na nakatuon sa pangangalaga ng lupa at mamamayan ng Israel. Si Jonathan Pollard na gumugaw ng 30 taon sa bilangguan sa US dahil sa paniniktik niya para sa Israel ay nagbigay ng suporta sa bagong Israel First Party na pinamumunuan ng dating Deputy Foreign Minister at dating Likud MK Sharon Haskel. Inalok siya ng pwesto sa listahan ng mga partido sa malayong kanan sa mga nakaraang eleksyon, ngunit tinanggihan niya ito. Sa ngayon, ito ay isang pag-endorso lamang, hindi pa kasama sa listahan. Pero kahit na mangyari yon, maaring hindi pa rin makapasok si Pollard sa Knesset dahil ang Israel First ay kasalukuyang mababa ang resulta sa mga survey at hindi pa umaabot sa 3.25% na threshold na kailangan para sa representasyon sa parlamento. Para sa karagdagang impormasyon, kasama natin ngayon ang political analyst na si Attila Sonfalv, CEO ng AS Strategic Consulting. Attila, ikinagagalak naming makasama ka dito sa E24 News. Pakinggan mo, kailangan kong sabihin. Papunta na tayo sa halalan ng 2026. Pero marami sa mga argumentong ito ay parang narinig na natin noong 2022. Ngayon, nandiyan sina Eisenkot, Bennett at Netanyahu na lahat ay tumatanggi sa isang estadong Palestino. At dito naman si Mansour Abbas ay hayagang sumusuporta dito. Anong ibig sabihin nito para sa koalisyon? Sa pagtutuos ng koalisyon kung kakailanganin pa rin ng RAM para makabuo ng gobyerno? Ganun pa rin. Pareho pa rin ang mga problema natin dito sa Israel at wala talagang naresolba. At tungkol sa mga ultra-orthodox na Hudyo na hindi sumasali sa hukbo at ang sistemang hudisyal na hindi na reforma ayon sa gusto ng gobyerno. At syempre, ang oposisyon na patuloy sa pakikipaglaban sa sarili nitong mga laban. Kaya walang nagbago, kahit ang mga slogan hindi nagbago. Si Netanyahu ay gumagamit pa rin ng parehong slogan. Sinusubukang, alam mo na, pagsamain si Eisenkot at ang Arab Party at ipakita na wala siyang koalisyon kung wala sila, na sa ngayon mukhang totoo dahil hindi sapat ang bilang. Pero alam mo, ang politika sa Israel ay isang eksena na kailangang pag-aralan ng mabuti. Dahil nakikita natin ang mga numero at ang mga survey at nagsisimula na tayong bumuo ng mga gobyerno at koalisyon kahit hindi pa nagaganap ang eleksyon. Ang problema dito ay may mga ilalim na agos, alam mo, na hindi talaga natin kaya makita at nararamdaman ko yon.
Yung mga survey na tinitingnan natin halos araw-araw ay halos hindi sumasalamin at kumakatawan sa totoong mga galaw na nakikita mo sa lipunan ng Israeli. At ang lipunan ng Israeli ay mabilis na nagbabago. Ibig ko sabihin, napakabilis ng takbo ng balita. Lahat ay mabilis na nagbabago. Kaya hindi tayo makakasiguro kung sino ang bubuo ng gobyerno at hindi tayo makakasiguro kung sino ang pinakamalaking partido at hindi rin tayo makakasiguro kung sino ang susunod na koalisyon. Sa ngayon, mukhang patas ang magkabilang panig, ang mga blocking Hudyo, ibig ko sabihin, hindi kasama ang mga Arabo, tabla sila, di ba? Walang tunay na nangunguna sa laban na ito. Kaya magiging mas komplikado ang pagbubuo ng gobyerno kaysa sa inaakala ngayon. Oo, tiyak na marami pang pwedeng mangyari sa loob ng 2 buwan. Dylan, gusto ko rin pag-usapan itong ad ng Shas. Nagpapalabas sila ng ad na binibigyan diin ng suporta para sa mga sundalo at conscript kahit paulit-ulit nilang tinututulan ang mas malawak na batas ukol sa Haredi Draft. Pero curious ako kung ang mensahe bang ganyan ay talagang makakaapekto sa mga hindi pa sigurado kung sino ang iboboto o baka naman nakikita ng mga botante ang pagkakontradiksyon dito. Ibig kong sabihin, ano ba ang silbi ng pagpapalabas nito sa publiko? Ang punto ay magkaroon ng publicity. Kapag walang publicity, di ba, masama yon. Yan ang sinasabi ng mga PR expert. Walang masamang publicity. Kailangan kang isaalang-alang. Kailangan pag-usapan ka ng mga tao. Napaka-cynical nito. Isa itong napaka-cynical na ad. Pero ito rin ay isang ad na nagdudulot ng maraming traffic sa internet. Kaya ito mismo ang gustong sabihin ni Shas. Kailangan nila ng mas malaking exposure sa ibang lugar. Kung matatandaan mo, itong mga nakaraang linggo, ang naririnig lang natin tungkol kay Shas ay ang away sa loob ng pamunuan. Sa pagitan ni Aryeh Deri, ang leader ng politika, at ni Itzhak Yosef na siyang rabay, ang punong rabay, at ang leader, ang espiritual na leader ng partido. At itong dalawang lalaki, itong dalawang ginoo, ay nagbabangayan nitong mga nakaraang linggo. Sa tingin ko, gusto ni Deri at ng kanyang mga strategist na ilihis ang atensyon mula sa internal na alitan. Iyon ang napapabagsak sa Shas dahil ang Shas ay nasa mga 7 pwesto sa mga survey. Sa karamihan ng mga survey, ibig ko sabihin. At gusto nilang ilihis ang atensyon mula sa alitang ito, mula sa masamang atmosphere na bumalot sa partido ng Shas, papunta sa mas malaking issue. At ito mismo ang ginawa nila. Lahat tayo ay nag-uusap nitong nakaraang 24 na oras tungkol mismo sa patalastas na ito. Sa tingin ko, walang naniniwala na ang Shas na matindi ang paglaban sa pag-enroll ng mga ultra-orthodox na kabataan sa hukbo, talagang sumusuporta sa mga sundalo. Ibig ko sabihin, masyadong cynical ito para maging totoo. Well, ang Central Elections Committee, hiningi nila kay Shas na tanggalin niyon. Pero hindi lang ito ang tanging partido Pero hindi na naman nagkaroon mahalaga. sila ng Pakinggan mo, issue. hindi talaga mahalaga. Maging patas tayo sa sarili natin. Nabubuhay tayo sa ika-21 siglo. Lahat ng, alam mo na, social media, Instagram, X, At kapag nailabas na ito, TikTok, nailabas na lahat talaga ng ito. nilululok natin lahat, di ba? Alam na ng lahat ito. Hindi mo na talaga maipapatanggal ang kahit ano ngayon. Ibig ko sabihin, kumalat na talaga ito. Nasa mga grupo na, WhatsApp, Telegram, lahat. Kaya nagawa nito eksakto ang epekto na gusto nilang mangyari. Well, sina Eisenkot at Bennett, kinailangan din nilang tanggalin ang ilang campaign material na may mga sundalo rin. Kaya parang tema na ito na nakikita natin sa iba't ibang partido. Sinusubukan ba nilang lampasan pa ang mga limitasyon ngayong eleksyon? Ngayon, hindi na ito tungkol sa mga limitasyon, tungkol na ito sa mga issue. Ayaw pag-usapan ni Netanyahu ang tungkol sa militar, mga sundalo, sa pilitang serbisyo militar at iba pa. Ang oposisyon naman, eksakto, ito ang gusto nilang pag-usapan. Gusto ng oposisyon na ipakita na iniwan ng gobyernong ito ang mga reservist at mga sundalo. Kaya napakahalaga para sa oposisyon na ipakita na sina Netanyahu at ang kanyang mga ultra-relihiyosong kasamahan ay hindi nagmalasakit sa mga sundalo na lumalaban nitong nakaraang 3 taon. At ito ay isang laban tungkol sa mga issue, tama? At lahat ay gusto magpahayag ng kanilang punto. Si Netanyahu ay sinusubukang ipakita na ang ginawa niya sa nakaraang 3 taon ay tagumpay sa maraming larangan tulad ng halimbawa Iran, Lebanon at Gaza. Sa kabila ng katotohanan na kahit sa mga araw na ito, makikita natin na may iba't ibang uri ng bagay na lumilipad mula sa Gaza nitong mga nakaraang oras Iyan lang. ay magdadala sa atin sa susunod nating paksa. Kaya, Attila Sontag, gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagsama sa amin at pagbibigay ng ilang pananaw tungkol sa politika sa loob ng Israel. Maraming salamat. Maraming salamat, magandang gabi.